Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. John chapter 16 verse 24. Hanggang ngayon wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa aking pangalan. Humingi kayo at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. In conclusion po sa pag-aaral natin about the Lordship of Christ, napakahalaga po nung tamang pangunawa o pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Alam niyo po, maraming tao ang hindi tumatanggap mula sa Diyos dahil mali po yung pagkakilala nila sa Panginoong Hesukristo. Pangalawa po, maraming tao po ang hindi marunong humingi sa Diyos sa pamamagitan po ng pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang resulta po niyan, maraming tao ang hindi nag-i-enjoy nung mga privileges at riches na meron po sa ating Panginoong Hesukristo. So mahalaga po kasi yung pinag-aralan natin for the whole week. Dapat po mabago po yung imahin ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo sa ating pong mga isipan. Marami nag-aakala kasi na ang Diyos ay maramot, ang Diyos hindi concern, ang Diyos ay hindi nagmamalasakit. Pero po, makikita natin na ang Panginoong Hesukristo sa Kanya pong mga ginawa, sa Kanya pong ipinakita, ay pinatutunayan niya na merong isang mabuting Ama sa langit, mapagmahal, mapagkalinga. Kaya nga dito po sa pag-aaral natin ang linaw-linaw, sabi sa John 16 verse 24, "Until now you have not asked for anything in my name. Ask and you will receive, and your joy will be complete." Inaanyayahan tayo ng Panginoong Hesus manalangin sa Ama sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Sabi sa John chapter 14 verse 13, "And I will do whatever you ask in my name so that the Son may bring glory to the Father." So makikita po ninyo na ang Diyos nagdi-delight po siya sa pagsagot sa ating panalangin. Kasi malinaw po ang ating Ama sa langit, siya yung giver of gifts. Sabi sa James chapter 1 verse 17, Matthew 7:11, at sa Romans 8:32, sabi diyan, along with Jesus, God graciously gives us all things. Ang galing ganun pala yung katangian ng ating Ama. Maling-mali sa iniisip ng iba. Kaya hindi sila tumatanggap mula sa Diyos kasi sa umpisa pa lang, mali na yung concept nila ng Ama sa langit. And knowing Jesus is knowing the Father's heart. Maintindihan nyo na bakit sinasabi palagi ng Panginoong Hesus na ako at ang Ama ay iisa. Sa John chapter 14 verse 10, ang sabi niya, "It is the Father living in me who is doing His work." Kung ano yung ginagawa ng Panginoong Hesus, yun pala ang nais ng Ama. At basahin nyo na lamang po yung New Testament. Ano ba yung ginawa ng Panginoong Hesus? Yun po ang business ng Father. Yun po ang ginagawa ng Father. Kaya malinaw po, mapagmahal ang ating Ama sa langit. Mapagkalinga, mapagmalasakit. Ngayon, yung problema ng marami sa atin, hindi tayo marunong humingi. Sobra yung ating false humility. Nahihiya tayong lumapit sa Diyos, yung iba naman takot humingi sa Diyos. Alam niyo ba na kahit hindi kayo magsalita, alam naman ng Diyos ang inyong pangangailangan, pero hinihintay niya kayong humingi. Sabi sa Matthew chapter 6 verse 8, "For your Father knows what you need before you ask Him." At ang sabi sa James chapter 4 verse 2, "You do not have because you do not ask." Yung pala ang problema. Hindi tayo marunong humingi. Kung naalala niyo yung kwento ng prodigal son, meron siyang kapatid. Di ba nagreklamo yung kapatid doon sa Luke chapter 15 verse 31. Ang sabi ng Ama lahat naman ng ito ay sa iyo Ang problema po nung kapatid ng prodigal son, hindi siya marunong humingi. Pero yung prodigal son, napansin niyo po ba sa Luke chapter 15 verse 12, hiningi niya yung kanyang ari-arian. Ibinigay naman ng Ama. Gusto kasi ng Ama, humingi tayo. Ang sabi sa Matthew chapter 7 verse 7, "Ask and it will be given to you." Minsan yun lang pala ang kulang sa atin.
Kaya kung may pinakahangad ka ngayong kapatid, may prayer request ka, are you praying for a miracle sa iyong buhay? Huwag kang matakot humingi sa Ama in the name of Jesus. Ano po? Ngayon, madidiskubre nyo ang riches na mayroon po sa ating Panginoong Jesus. Yung binabanggit ni Apostle Paul sa Philippians 4:19, and my God will meet all your needs according to His glorious riches in Christ. Meron palang mga kayamanang nakatago. Ano po? Sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo, masusumpungan natin yung mga kayamanang yun. May deposit po tayong nakatago in Christ Jesus. Ano po? At lagi niyong tatandaan yung sinasabi sa Galatians chapter 4, verse 7. You are no longer a slave, but a son. And since you are a son, God has made you a heir. Ikaw ay isang tagapagmana dahil ikaw ay anak ng Diyos. Napakaganda po nitong unawang ito. At ipalaman po natin ito sa ating mga panalangin today. Maniwala tayo, believe God for an answered prayer, for a miracle. Purihin ka, Panginoon, sa mga katotohanan ito. Today, naniniwala kami sa sinasabi ng John chapter 16, verse 24. Kaya pagpalain mo po ang lahat ng aking mga kapatid na humihingi sa iyo ngayon, nananalangin, may mga prayer requests, humihingi ng miracle sa kanilang buhay, ng breakthrough. I pray in the name of Jesus na masumpungan naming lahat ang riches in Christ Jesus na inihanda mo para sa iyong mga anak. Salamat, Panginoon, purihin ka. Yan ang aming panalangin in Jesus' name. Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.